Hi guys, good morning. Dumaan lang ako dito sa farm 1. Baka may kailangan si Edwin at yeah, okay na. Yung mais, maghihintay na lang tayo ng hanggang 15 ng July. Pa-harvest na natin yan. Meron nang nagtitingin-tingin na buyer. At maganda sa ngayon, maganda daw ang presyo ng mais na puti. Sana wag magbago hanggang doon sa maka-harvest tayo para makuha natin yung pang-renew dito. Ano tayo dito pagkatapos palay, hybrid. May pulis. Nako sasayad. Hindi kasi yung truck atras. Isira yung barandilya nila. Ayan, traffic. Doon tayo dumaan sa kabila. Sa bayan, ang daan natin. Iba talaga yung simoy ng hangin pagdating sa ilalim ng puno. Napaka-presko. Ramdam mo kaagad. Kaya pag brownout sa amin, mas masarap pa tumambay dito. Ay, wala silang camera. Nasira yung isang camera natin. Ay. May papaya. Bukas pwede nang pitasin to. Laki Oh. Meron na kayo tanghalian? Meron na tanghalian? Pangat. Sige. Luto na yung pananghalian. Ayos. Pangat. Sarap yan. So, kailangan nating matapos yung patubig ngayon dahil Sunday bukas, day off. Para pwede nating iwanan ng isang araw. So ito medyo basa pa naman pero hanggang bukas tuyo na yan. Trek, mamaya lampasan mo na to. Baka hindi natin matapos, day off tayo bukas basa naman na yan. Ito na lang dalawa na to. Ang ganda ng tubo dito. Pare-pareho sila. Meron ng bunga yan, ayun.
Pero siyempre unang bunga lang yan, hindi pa yan masyadong lalaki. Yung iba nga inaalis yan yung mga unang bunga. At may mga nagtatanong kung ano daw sikreto ni Saldi, kung bakit hindi naninilaw yung ampalaya niya sa ilalim. Doon nagsisimula yan Well, mahirap pong i-maintain yun sa totoo lang. Minsan kasi ang dahilan nun yung sobra sa tubig, kulang sa pataba, or merong hanip, kuto, merong sakit. Importante dyan, wag po natin pababayaan yung tubig. Wag natin hayaang matuyo ng diretso, wag naman sobra. At kailangan araw-araw chine-check up po natin yung dahon. Titingnan natin yung dahon, yung ilalim ng dahon. Pag nag-i-start na yung mga kuto, mga hanip, kailangan agapan na. Dahil pag hindi mo na-spray yan, halimbawa nakakita ka ngayon, yung buong magdamag na yon, marami nang aapektuhan nyo, mabilis kumalat sa buong magdamag. So kailangan araw-araw chine-check up natin yung dahon. Doon po nagsimulang manilaw. Marami pong dahilan, maraming cause ang paninilaw ng ampalaya. Kaya kailangan talaga dyan, tutok ka, babantayan natin. Kaya ang ginawa namin dito, kasi minsan nagkukulang din sa pataba, ang ginawa nila dito, nagtunaw sila ng pataba, yung Unique 16 tsaka yung Triple 14, tsaka nila dinilig kahapon. So yun, talad na yun, kinabukasan talad na kaagad. Tapos ang kasunod nun, naglagay din kami ng buo, yung granules ng pataba, binubod namin sa tabi ng puno. So ayan, andyan yan. So pag nagpatubig tayo sa susunod, meron ulit silang kakaining nutrients. So kailangan tuloy-tuloy. Pero sa totoo lang, yung paninilaw ng ampalaya common po yan. Medyo mahirap lang i-maintain sa pag-aalaga. Kami po bumabase lang din sa experience namin. Ang importante dyan kasi pag-aaralan natin yung mga tanim natin. Kagaya ng mga gamot na ginagamit namin dati, hindi na po effective ngayon. Kumbaga nag-i-evolve din po yung mga maninira. Hindi pwedeng mag-stick tayo sa isang gamot. Kung minsan kasi isang gamot lang ginagamit natin paulit-ulit, nagiging cause din po ng paninilaw ng halaman yon. Tinatawag nating na-overdose. So kami, nagtatanong-tanong din kami kung ano yung bago na try namin. Pag maganda, so i-spray namin. Pag maganda yung resulta, pwedeng ulitin ng ilang beses, 2-3 beses. Pero hindi po po kami mag-stick dun sa isang gamot na yon. Kaya kailangan, napaka-importante nung tama lang yung ini-spray natin sa halaman natin. Pag sumobra, masasaktan yung halaman, maninilaw. Kaya nasabi ko kanina, maraming cause ang paninilaw ng halaman. Kaya andun pa rin yung araw-araw meron tayong napag-aaralan at tututunan. Nasa sa atin na po yun kung sa ulo natin, para sa susunod na gawin natin, magkamali man tayo, alam na natin susunod na gagawin natin. Ganyan po yung ginagawa namin. Pwede po tayo magtanong sa mga agri-supply na binibilan po natin. Kasi yan, mga yan, nagsiseminar po yan bago sila magtayo ng business. Kasi kailangan alam mo rin yung ititinda mo. Pero sa experience namin, iba yung actual, iba yung may mga technician kasi sa sa pagpa-farming. Marami silang alam, pero kasi nga pinag-aaralan nila 'yon. Pero ang sa amin actual. Iba yung actual sa sa napag-aaralan. Kaya yung nakapag-aral tapos dinaan niya sa actual, mas maraming alam po 'yon. Kasi yung hindi pwede yung ako matagal na ako nagpa-farming, alam ko na lahat. Hindi po ganoon, kasi nagbabago po yung halaman, nagbabago po yung maninira, nagbabago yung mga gamot. Marami na kaming gamot na dati namin ginagamit, ngayon hindi na effective. Ngayon maraming lumalabas na bago, sinusubukan namin. Tayo. Yeah.
para vitamins yan. Ano eh, sigang o pangat? Sigang niya. Pangat sigang niya po. Ay. Double purpose ano. Wala daw ano kahapon, walang nagluto. Hindi po kasi nakuhanan, nasira yung camera. Anong petsa ngayon pa? 22. Meron yata nagpapashoutout yun. Sino ba? Ano pa rin? Fernando Arce. Ay, yan, happy birthday po kayo. Birthday niya ngayon. Yan, happy birthday po kay Fernando Sir Arce. Fernando Arce. Yan, happy birthday po, sir. Bah, meron pa palang ulam kanina eh. Kasi natin yun, sasayang lang. Adobo. Yeah. Ano ba? Yeah. Bahala ko na kami sir. Adobong baboy. Luto ka po. Kare, busin natin ito, sasayang lang. Patapos na si Patrick. Pwede na tayong mag bakasyon ng isang araw. At least kampante tayo, pwedeng iwanan yung tanim kahit isang araw lang. Ay, yan na lang trek na. Ito yung nakakatakot. Merong bali-balitang lumalabas na sakit sa mga kambing, sa baka, sa tupa. Yung ano, Q fever. Hindi ko alam kung sa Marinduque yata. Tapos dito sa may Pampanga meron. Yung mga kambing na galing ng ibang bansa sa US yata, dinala dito gagawing ano, palahe. Yun, nagkaroon ng Q fever. Ang masama nito, pwedeng mahawa yung tao. Kaya ingat po tayo sa dumi ng kambing, tsaka sa pawis, sa ihi, sa laway. Kaya ingat din. Lumalayo pa sila. Ito, hindi namin inaano para makain nila. Gusto nila to, yung baging-baging na to eh. Monday, ito yung pipitasin natin. Meron pa rin naman, pero yung maliliit siguro isang pitasan pa. Itong Monday, palipasin natin yung Monday. Yung kasunod nun, marami-rami. Maraming ganyan, no? Mga alanganing maliliit. Hindi pa yan pwede sa Monday. Kainaman ng talungan namin, hindi masyadong matusok. Ayan sila, oh, busog na busog. Uwi na kayo, mag-aalas hapon na, uwi na. Katsarita, oh. Ayan, busog na busog, oh. Lalaki ng tiyan. Dito sa talungan natin, meron pa tayong 2 buwan bago dumating yung tag-ulan talaga, tsaka yung tubig irrigation. So sa loob ng 6 months, 7 months, sulit na yung talungan natin.
naman maganda pa rin bunga niya. Kung mapapansin nyo, nung nakaraang pitas namin, medyo naninilaw yung dahon nila. Maraming naninilaw. Tapos inisprayan ulit ni Edwin ng 3G. Ayan, medyo nanariwa ng konti. Yan na sila, oh. Tataba. Ang laki nito, oh. Sana wag nang umabot dito yung sakit na kumakalat. Ang laki nila, oh. Oh. Ito malaki to, no? Kagaya nung may lumabas na sakit sa mga baboy, yung mga taga rito sa amin, kasi pag may sakit na ganyan, wala kang magagawa, kukunin ng gobyerno yan, eh. Sana maagapan ng gobyerno. Yung isa parang kabayo yung balahibo, eh. Ito, parang siyang kabayo. Ganda ng balahibo niya, oh. Silong na. Tagul na nining kain, eh. May ragulyari nining potro, oh, nining boer. Lumaki din siya, oh. Si boer. Oh, mabuktot. Buntis yan. Buntis yan 3. Malapit na mga anak yan. Okay guys, okay na tayo dito. Kita-kita tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat.